Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po para po magkomento muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po. Dito po sa Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. Ito po, talagang yung issue po ngayon ay talagang pinag-uusapan, lalo po sa issue ng droga. Dahil po nakakabit po, pag sinabing droga, nakakabit po mismo sa Commander-in-Chief at sa pamilya nito mga katambay. Ito po ay putok na putok. Dahil po rito po sa video na pinalabas po ni Maharlika sa Amerika at nung sinabing palpak at fake news at mali ang video, inilabas naman ni Maharlika sa pamamagitan po ng mismong nagtago o may hawak ng mga video at marami pang mga sinasabing ebidensya na hawak ito. At ito po ay si Cathy Binag. Correction po kasi nung isang vlog ko po ay nasabi ko ay bintog. Pasensya po, tao lang, nagkakamali po. Pasensya po sa pagkakasabi kong Cathy Bintog mga katambay. Cathy Binag po. Yun po. Ngayon po mga katambay, mismo naghamon na. Parang sinasabi nito kung ang Pangulo ng Pilipinas ay hindi magawang magpates katulad ng sinasabi nga po ng ama na ni dating Pangulong Duterte na magpates ka na para magkaalaman na kung talagang gumagamit ka ng droga, Mr. President, ang hamon ng dating Pangulo. Pero, meron pong kumagat sa hamon, mga katambay, sa sinasabi po paghamon ng dating Pangulo kay President Marcos na magpa-drug test, lalong-lalo na sa ponytail hair test, hindi na po sa ihi. Hindi. Tanggal na po, erase na po ihi. Kailangan po ponytail, drug test at marami sa dugo, sa buhok. Meron na pong humamon mga katambay. Isang politiko at kapitapitagan po ito. Kauna-unahan pong politiko ito mga katambay na nagpates sa buhok. Ito po ay walang iba kundi si Paulo Duterte mga katambay. Pinakita niya po sa Commander-in-Chief kung talagang wala ka itinatago, Mr. President, gawin mo rin. Kamukha ng ginawa ng isang politiko ng taga Davao. Si Paulo Duterte ay nagpates na po mga katambay. May kumakalat na pong video na talagang mismo siya ay pumunta para magpates ng kanyang buhok. Ito po, tingnan po natin yung video na pinalabas po dito po sa ating katambay, makabayang vloggers na si Robin Sweet mga katambay. Ito po. Palalakihin ko lang po. Ayan po mga katambay, tingnan nyo po. Yan po si Paulo, si Congressman. Yan, kinukunan po ng buhok para itest sa isang ospital. Ganyan po ang kailangan gawin sa Commander-in-Chief mga katambay. Yan po si Congressman Pulong Duterte. Anak mo ng dating Pangulong Duterte mga katambay. Yan po mga katambay, nakita po natin. Yan po ay kumakalat na po sa social media. Hindi po yan pinakakalat ng mainstream media mga katambay. Dahil nga po ang tingin po ng bagong Pilipinas, lalo ng Pangulong Marcos, ang social media ang pinagkukunan na po ng fake news. Kaya po hindi naniniwala po ang mainstream media dyan mga katambay. At ang Pangulong Marcos na isang nagbangon ng kanyang pangalan, social media. Kaya nga po ito po. Talagang alam na rin po kasi ng pamilya Duterte na talagang yung issue po about sa droga ng Pangulong Marcos. Kaya ito po, sampal po ito. Yung ginawa po ni Congressman Paulo Duterte o Pulong ay sampal po ito sa administrasyon. Sa lahat po ng mga lingkod bayan dahil po nagkaroon po ng issue, lagana po ang droga lalo na ngayon sa sinasabing lingkod bayan ng ating bansa. Kasi magmula sa presidente, pamilya, at sinasabing Voltes 5, kaibigan nito, at marami pang mga involved, paano natin pagkakatiwalaan ngayon ang ating mga mambabatas?
katulad po ng presidente, first family, at yung mga barkada, kaibigan, katsokaran, at yung mga appointee ng presidente, lalong-lalo na rin sa Kamara at sa Senado, at lahat ng mga politiko, inuulit ko mga katabay. Dito po, sa binunyag po ni Miss Cathy Binag, mga katabay. Yung binunyag niya, nakasama si Maharlika, dito sa napakaraming ebidensya na binulgar ni Miss Cathy Binag, mga katambay, na nagpakalat na siya ng mahigit 100 nasa USB na mga sinasabing patotoo sa mga kaganapan, mga nakita niya, personal ng dalawang mata niya, ang ginagawa ng Commander-in-Chief kasama ang First Lady at yung sinasabing kanyang kanyang sweetheart na nakasama niya na 10 taon, ka-live-in partner niya na si Tony Boy Florendo, kasama ang pamangkin na kaibigan ng Pangulong Marcos na si Secretary Lagdameo, mga katambay, at marami pa. Kaya lang, ito po ay hindi agad nilalabas sabay-sabay ni Miss Cathy Binag. Kaya po, nakita po natin, alam na ito, alam na ng mga Duterte, alam na, kaya nakita nyo po kung paano magsalita ang anak ng Duterte, ng dating Pangulo. Nakita nyo kung paano magsalita ang mayor ng Davao. Talagang kung magsalita, talagang may gigil na talagang napasukan tayo di umano ayon kay mayor ng presidente na nagdodroga. Di po ba? Kung batikusin niya ang Pangulong Marcos sa mga maisog rally, di po ba? Dahil napanood na po nila di umano ang mga sinasabing itinago ng matagal na panahon ni Miss Cathy Binag, mga katambay. Ang kanyang mga pasabog na yan, yung mga sikreto ng pamilya Marcos at mga dabarkads ito, mga barkada. Talagang pati mismo ang Congressman Paulo Duterte ay talagang nasindak ang mga yan. Nagulat. Totoo pala ang sinasabi ng mga information na dumating, mga info, mga nakarating kay dating Pangulong Duterte na sinasabi niya na meron tayong presidente na gumagamit at nagdodroga. Di po ba? Sa mahabang panahon. Dahil marami pong nagpatotoo, pati po yung dating kongresista, dating senador na si Nicky Cositeng. Di po ba? Napakarami niya pong pahayag na magmula sa kabataan di umano ng Pangulong Marcos ay tumitira na, gumagamit na ng droga. Itong barkadahan na ito, kabataan. At nagpatotoo rin ito dahil nga saksim buhay din ang Cathy Binag dahil nakasama niya ng 10 taon mahigit ang dating congressman ng Davao, I think Tagum, na si Tony Boy Florendo. Mga tambay, ang matandang Florendo, matanda na po ito ngayon. Hindi na po ito bata at tsuhin po ito ng sekretary po rin ng presidente na si Lagdameo. Asawa po ito ng artista, di po ba? Kaya po, napakarami na po nakapanood nito, mga tambay. Kaya po, talagang pinakita at talagang ipinahiya. Nanguna pa. Yung isang issue na pinupukol din ni Trillanes dito kay Pulong. Na isa rin itong gumagamit di umanong droga at protector ng droga ang pamilya Duterte. At kasama pa ang Mans Carpio, ang asawa ng Vice President. O ano ginawa ng Pulong, Paulo? Nagpa-drug test siya. Hindi lang ihi. Yung mismo na ayaw ibigay ng Pangulong Marcos. Ihi lang ang kaya niya ibigay sa test sa St. Luke's. Hindi niya kaya ibigay ang kanyang buhok. Na katulad ng ginawa ni Paulo Duterte, ni Congressman. Talagang buhok. Kung ihilingin pa nga ng taong bayan, baka pati dugo ni Congressman, ipatest na rin. Pero napakagaling po kasi sa buhok, yung tinatawag na ponytail drug test. Kasi matagal po bago po mawala ang droga sa buhok, mga tambay. Ilang taon po, mahabang panahon. Kaya, kung gumagamit po ang di umano ang first family, tsak pong makikita po ito. Lalabas po ito sa buhok.
dito po sa pagtetest na ito kamukha ng ginawa ni Paulo Duterte, ni Congressman. Kaya po hindi natin masisisi dahil mas unang nakaalam at unang nakapanood ang pamilya Duterte dito po sa tinago na mahabang panahon na mahigit 10 taon itinago ni Miss Cathy Binag ang kanyang ebidensya. At talagang kung pagtatagmi-tagmiin mo ngayon, alam na ng pamilya Duterte na talagang may katotohanan yung pasabog din ni dating PDEA agent Morales, yung kanyang pinasabog na kasama si Maharlika sa Senado. Totoo po yun. Malaki po ang porsyento na totoo po yun, mga katambay. Komento ni Kamanong. Dahil marami pong involvement pag pinagtagmi-tagmi mo. Pati yung unit na nasa Rockwell na nagamit yung artista, di po ba? Yung artista na involved. At talagang umami naman din yung artista na dati siyang nalulong sa pinagbabawal na gamot. At nagamit nila yung unit. At tama-tama yung unit, pati yung taon. Di po ba? Kaya lang, nangatwiran pa nga yung artista ron dahil nung taon din yun, ibinenta niya na yung unit niya. At ang isa pang matindi rito, yung pasabog din, di po ba? Ni Miss Cathy Bintog na mismo sa bahay ng presidente sa Forbes Park. Napakayamang lugar, napakayamang subdivision sa Forbes Park, yung mga katamay. Nagse-session doon. Di umano. Itong mga ito. At ginagamitan pa. Pagka talagang nauubusan na po ng stock, mga tambay, merong code na sinasabi, kunin nyo yung ating, yung sinasawag na t-shirt, mga tambay, white shirt. Ibig sabihin, kailangan na natin ng white shirt. Wala na tayong gagamitin, di umano. Kailangan na natin ng droga, pulburon. May mga code, napakaraming code pang hawak. Itong naipon niya, yung mga code na tawag, pagdating sa mga illegal, mga katambay. Itong grupo ng Voltes 5. At mainitin ang ulo nito, mga katambay. Ayon din kay Miss Cathy Binag, mga katambay. Talagang ito po, kayang-kaya po itong gumawa ng problema sa inyo, lalo kung may power. Kaya kayong i-harass. Yung harassment, napakadali nila ibigay yung problema sa iyo. Pagka ikaw talagang lumalaban na sa kanila. Kaya nakikita natin ngayon, nakita po natin, ang nakapaligid po sa Pangulong Marcos ngayon, napakatindi po, di umado daw, manggipit. Lalo-lalo sa dating Pangulong Duterte at sa mga kaalyado nito. At kasama ng BP Sara, di ba, kung gipitin po nila, na nagtatrabaho ng matino sa bayan at walang issue ng droga ang Vice President. Di ba? At halal ng bayan. Mas powerful pa ang mga hindi halal ng bayan katulad ng General na si General Marbil. Kung paano po nila, gipitin at i-political harassment di umano mga ito. Pero ngayon, nagkabaliktad po ang sitwasyon, mga tambay. Mula nang lumabas si Miss Cathy Binag, nanahimik na po. Tahimik na tahimik po ang mga media. Ang Senado, ang Kongreso, na sagana-sagana mag-imbestiga. Halos sa buong pamilya ng Duterte involved sa mga anomalyang hindi mapatunayan. Pero ito, tahimik po sila mag-imbestiga. Senado, Kongreso, at lalong-lalo na ang walang kamatayan, Makabayan Black. Tahimik ang media, ang malalaking media na gusto makakuha ng malalaking scoop, malalaking balita na pag-uusapan ng sa bansa para kumita rin sila ang kanilang istasyon. Tahimik. Ayaw nilang patulan ang pasabog, ang sinasabing mga ebidensya na hawak ni Miss Cathy Binag, mga katambay. Kaya ito po, nakita po, isa pa rin po ito. Ayaw rin nilang ilagay sa kanilang media. Ayaw rin nilang ilagay sa malaking media ang ginawa ni Pulong na drug test ng ponytail hair, mga katambay. Ayaw nila ibalita. Dahil sampal po ito. Sampal sa mga politiko, lalo sa Commander-in-Chief, na merong naglakas loob na isang mambabatas
na yung issue ay kinakabit sa'yo, sa Pangulo, kinakabit sa'yo ang droga, pero takot na takot ka magpa-ponytail hair drug test. Samantalang yung sinasabi mo mga sangkot sa protector ng droga, nagpa-test. At negative, mga katamay, negative po ang resulta. Kaya dapat po ito, gumawa tayo ng batas. Gumawa po sana ng batas. Kaya lang, paano po gagawa ng batas kung maraming mambabatas di umano, tumitira din at sumisinghot ng droga di umano. Sila ang gagawa ng batas para bago natin sila hihalal, bago natin sila bigyan ng katungkulan sa gobyerno, sana mapatunayan natin na sila hindi gumagamit ng pulburon o droga. Di po ba? Dapat magkaroon po talaga ng, kung po pwede lang gumawa ng batas ang mga militar. Ang mga militar ang gagawa ng batas na sana. O Supreme Court, diretso sa Supreme Court ng batas. Kasama ang militar. Di ba? Hindi na mga kongreso sana at senado ang gagawa ng batas para sa kanila. Dapat manguna ang Supreme Court na kami ang gagawa ng batas bago kayo tumakbo sa mga kung ano-anong posisyon sa ating bansa. Magpa-ponytail drug test muna kayong lahat. Kasama na ang drug test. Exempted muna ihi. Huwag na ihi. Dalawa na lang, di ba? Dugo, saka buhok, mga katambay. Lahat, walang exempted. Lahat, magmula sa SK, yung kabataan, sangguniang kabataan, hanggang sa Pangulo, dapat lahat i-drug test. Ang mga tatakbong, lingkod bayan ng ating bansa. Komento lang ni Kamanong. Dapat ganyan ang gawin. Sa inumpisahan ni Pulong, ni Paulo Duterte, sa susunod sanang halalan, mga katambay, ipanukala na po sana dahil wala tayong aasahan sa Kongreso at sa Kamara, sa Senado. Baka hindi nila ipus ito dahil ngayon nabunyag na marami pong gumagamit ng mga politiko di umano sa ating bansa. Lalo yung mayayaman, yung masagana, mga bilyon-bilyon ng pera na napakadali nilang gumamit nito dahil napakarami nilang kayamanan, di ba? Dahil ito mismo mayayaman ito, yung sinasabing Voltes 5. Hindi po mahirap ito. Mga bilyonaryo po ito, mga katambay. Pero ang bisyo, droga di umano, ayon kay Miss Cathy Binag, mga katambay. Kaya kahanga-hanga po ang ginawa ni Congressman Pulong Duterte na isang sampal ito, na ayaw gawin ng Pangulo. Siya, ginawa niya. Dahil una-una, alam na mismo ni Congressman Paulo Duterte na di umano may itinatago sa ating sambayan ng Pilipino, ang ating Commander-in-Chief at ang kanyang First Family. Nakita niyo po, pati ang kanyang mga nagtatanggol sa kanya, nananahimik pa sa kanya ngayon, ang DOJ Secretary, ang DILG Secretary, ang DND Secretary, ang Department of National Defense, di ba? Tahimik ngayon. Samantala nung unang labas ng video, antimano nag-react, antimano pinasinungalingan. Pero ngayon, gumagawa pa ng script, mga katambay. Gumagawa pa ng script. Hirap na hirap pa. Kaya saludo si Kamanong sa ginawa ni Paulo Duterte. Isa po itong sampal sa Commander-in-Chief na hindi niya magawa sa kanyang sarili ang magpa-ponytail drug test, mga katambay. Saludo tayo kay Pulong Paulo Duterte. Ano po masasabi niyo, mga katambay, sa ginawa ni Congressman Pulong Duterte? Para kay Manong, kay Kamanong, tama ang ginawa niya. Ipakita sa tao ang dapat ipakita. Ang dapat itago, dapat ipakita mo rin. Dahil ikaw ay lingkod bayan. Wala ka dapat itinatago sa mga Pilipino, lalo pagdating sa issue sa droga. Di po ba, mga katambay? Muli po si Katambay Manong, nagpapasalamat po. Lalo kay Congressman Pulong, mga katambay. Maraming salamat po, Congressman. Pinakita niyo po na malinis kayo sa droga sa pamamagitan ng buhok. Paalam po, mga katambay. Sa muli po, si Katambay Manong. Ingatan nawa. Bye-bye.